Cedric, takbo! Late ka na! Natatawang sigaw ng pinsan niyang si Harold. Mahina siyang napamura. Napakadaldal kasi, may klase pa ako. Terror yun! Kapag hindi talaga ako pinapasok ng professor, buong isang buwan mo akong ililibre ng lunch. Nakakainis ka! Pareho na silang tumatakbo sa pasilyo. Nagtitilian kapag si Harold ang tumatakbo, habang wala namang epekto sa kanya. Sino ba namang titili kay Cedric na mukhang nerd, medyo chubby at jologs manamit? Pinsan niyang heartthrob, samantalang siya, yon at normal na tao lang. Sige na, hiwalay na tayo. Doon ang klase mo, di ba? Sabi pa ni Cedric sa kanyang pinsan. Narating niyang gusali. Pumasok siya sa lecture hall at sa likod dumaan ng tahimik. Kaso ang professor niyang terror, napansin agad siya. Mr. De La Rosa, you're late again in my class. Basungit na sabi ng kanyang professor. Napalunok naman si Cedric. Sorry ma'am, hindi na mauulit. Napaiding ito at may minarkahan sa kanyang index card. -10 sa exam. Tumango na lang si Cedric. Wala siyang magagawa. Late siya. 0 na nga minsan dahil sa hirap nitong magpa-exam. Tapos may minus pa. Siguradong negative na ang kanyang score. Nakaupo na ang karamihan sa mga estudyante. Nakatuon na ang atensyon ng mga ito sa babaeng nagsasalita sa harapan. Napatingin din si Cedric sa unahan. Nakatayo ito sa harap. Nakasuot ng fitted na navy blue na damit na nagpapatingkad sa balingkinita nitong katawan. Ang medyo maalo nitong mahabang buhok, nakadagdag lang sa aura ng dalaga. Napabuntong hininga si Cedric. Sino tong babae na to? Tipid na ngumiti ang dalaga. Good morning everyone. I'm Lindsay May Miranda, your presenter for this lesson. Malambing ang boses pero alam niyang seryoso. May isang bagay na nakakabighani sa presensya ng dalaga. Kahit paraan ng pagsasalita, humahanga na si Cedric. Ganda! Usal niya. Walang interes makipagrelasyon si Cedric. Ayaw niyang gumaya sa pinsan niyang maraming side chick. Nangako pa nga siya noon sa kanyang ina na magtatapos muna siya sa pag-aaral. Pero nang makita niya si Lindsay, parang lahat ng pagsuway gusto niya nalang gawin. Mabilis na natapos ang lecture at nakita ni Cedric ang kanyang sarili na nakatitig pa rin kay Lindsay. Nagsialisa ng mga estudyante, ngunit hindi niya magawang umalis. Gusto niyang higit pa itong mas makilala. Excuse me, sabi ni Cedric sa dalaga. Bakit? Matabang na sagot ni Lindsay. Tumikhim si Cedric. Bago ka ba sa klase ni Ma'am Benedictos? Gusto ko lang sabihin na talagang kahangahangang presentation mo. At, ako nga pala si Cedric. Cedric De La Rosa. Seryoso lang siyang tiningnan ni Lindsay. Ikaw ang late kanina, di ba? Medyo nawala ang poise ni Cedric. Bigla na lang din siyang nilayasan ni Lindsay. Akala niya, kahit paano, nagkaroon ng improvement ang pagpapakilala niya. Subalit sa ilang beses na nagkita at nakasalubong niya ito sa campus, hindi talaga siya nitong maalala. At pakiramdam ni Cedric, parang wala siyang kwentang tao na madali lang kalimutan. Pero kahit kasing lamig ng yelo si Lindsay, namamalayan niya pa rin ang araw na hinahanap-hanap ito. Hindi kumpleto ang araw ni Cedric kapag hindi masisilayan ng dalaga. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Pinag-aaralan ang paraan ng pagsasalita, ang paraan ng pagdadala sa sarili, ang paraan ng pagkinang ng mga mata kapag may ipinapaliwanag na kinagigiliwan nito. At ilang beses niyang ginustong mas makilala pa si Lindsay, pero hindi sa paraang nasasaktan ito. Lindsay! Mahinang sabi ni Cedric nang maabutan niya ito sa hagdan ng fire exit at tahimik na umiiyak. Noon niya nakita ang mga hiwa. Hindi lang ang mga lumang peklat na nakahanay sa malapit sa pulso ni Lindsay, kundi ang mga sariwa din. Bumaha agad ang pag-aalala sa kanya. Marahan itong pinunasan ang mga mata at namumula ang mukha sa frustration. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi kita kilala. Mind your own business. Umalis ka rito. Napalunok si Cedric. Ako si Cedric. Kaklase mo ako sa ilang subjects. Wala akong pakialam. Mariing sabi ni Lindsay. Hindi mo ako kilala. Pabayaan mo na lang ako. Umalis ka na rito. Naramdaman ni Cedric ang kirot ng mga sinabi ni Lindsay. Gusto niyang sundin ng dalaga, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Hindi ako aalis dito. Mahinang sabi ni Cedric. Sinundan kita dito kasi nakita kitang umiiyak. Gusto ko lang makasigurado na okay ka. Umismid si Lindsay. Wala ka nga sabing pakialam. Umalis ka na.
Dumapo ang mga mata ni Cedric sa panyo sa bulsa. Walang pag-iisip, kinuha niya yon at inilapag sa sahig, ilang dipa ang layo sa dalaga. Kung gusto mong punasan ang mga luha mo, pwede mong gamitin tong panyo ko. Malinis pa yan, hindi ko pa nagagamit. Mahinang sabi ni Cedric. Bakas na ang pagkairita sa mukha ni Lindsay. Sa tingin mo, kailangan ko ng awa mo? Napalunok si Cedric. Hindi ko alam ang problema mo, Lindsay. Pero may pakialam ako sa'yo kaya nandito ako. Ayoko lang na maramdaman mo na nag-iisa ka. Napairap naman si Lindsay. Nanatili si Cedric sa kinaroroonan niya. Ilang dipa pa rin ang layo. Umupo na lang siya sa hagdan habang nakasandal sa railings. Gusto niya lang talagang samahan si Lindsay. I'm sorry sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Mahinang sabi ng binata. Pero nandito ako at baka makatulong ako kahit sa pakikinig lang. Sinulyapan siya ni Lindsay ng isang huling nakakainis na tingin. Pero hindi yun pinansin ni Cedric. Kung nakamamatay lang ang tingin, nakabulagta na ako siguro ngayon. Hindi may paliwanag ni Cedric kung bakit parang naaakit siya sa dalaga. Ngunit isa lang ang alam niya. Hindi lang sa magandang mukha ni Lindsay siya nakuha. Gusto niya talagang mas makilala pa ang dalaga. Gusto niyang malaman kung anong mga nagpapasaya, nagpapaiyak at nagpapalungkot dito. Kaya lang, wala talagang interes sa kanya si Lindsay. Nang graduation day nito, kahit magna cum laude, alam niyang wala itong magulang na kasama. Gusto niya nalang hilahin ang ina at pasamahan si Lindsay. Kaso hanggang makagraduate, parang estranghero pa rin siya sa dalaga. At nang mag-apply si Cedric sa company na pinapangarap niya, hindi pa rin siya naaalala ni Lindsay. Pumayat lang siya, jologs pa rin at may malaking salamin sa mga mata. Pero alam niyang siya pa rin ang dating Cedric na nahuhumaling kay Lindsay. Pero mula noon hanggang ngayon, malamig na tingin pa rin ang natatanggap niya mula sa dalaga. At nagkaroon lang siya ng saysay dito nang maging boss niya si Lindsay sa trabaho. Ano ba naman yan, Cedric? Munti ka nang mahulog sa hagdan. Dahan-dahan naman. Bulalas ng kanyang ina nang madapa-dapa siya sa pagbaba ng hagdan. Nagmamadali si Cedric na nagsuot ng mga medyas at sapatos. Nagmamadali na siya dahil na late siya ng gising. Hindi siya pwedeng malate, lalo na kung may strict at masungit siyang boss. Kapag natanggal siya, wala ang Christmas bonus at wash out din ang 13-month pay. Kumain ka na muna, mahirap ang gutom sa opisina, anak. Sabi pa ng kanyang ina. Ma, hindi na po kaya. Sabi ni Cedric habang inaayos ang belt. Hindi ako nagising sa alarm ko, late na ako. Rush hour pa. Siguradong lagot ako nito kay Ma'am Lindsay. Napabuntong hining ang kanyang ina at nagmamadali rin na nagpak ng kanyang almusal. Siya, eto, kainin mo habang nasa daan. Eto naman ang lunch mo. Laban lang sa work, anak. Hinalikan niya ito sa pisngi. Love you, ma. Alis na po ako. Salamat. Nang makaalis, lakad takbo na siyang pumunta sa sakayan. Nakipagsiksikan sa train station at nagbook ng sasakyan para mas mabilis. At nanlaki ang mga mata niya nang makitang tumatawag na ang masungit na si Lindsay. Huminga muna siya ng malalim bago sagutin iyon. Ma'am Lindsay, good morning. Cedric! Mariing bulalas ni Lindsay. Nasaan ka na? Papunta na po ako, Ma'am Lindsay. Nasa Langit Road na. Sabi ni Cedric na magalang ang tono, sa kabila ng malamig na pawis na namumuo sa kanyang mga palad. Nasa sasakyan na po ako. Kaya lang, grabe po ang traffic ngayong umaga. Hirap po talaga kapag biyahe dito sa Pilipinas, ma'am. Alam mo, Ma'am Lindsay, may nakita pa nga po akong aksidente. Yung motor na sandwich ng dalawang truck. Eto pa, sa overpass. Naku ma'am, may gumawa ng eksena. Tatalon daw kasi iniwan ng first love niya. Napapatingin sa kanya ang driver ng nabook niyang sasakyan. Hindi niya nalang pinansin, mas kailangan niyang tsikahin si Lindsay para hindi siya sobrang mapagalitan. Pumalpak na siya sa lahat, huwag lang ang malate at talagang magkakaroon ng sasabog na bulkan kapag si Lindsay ang boss. Traffic? Tumaas ang boses ni Lindsay. Wala akong pakialam sa traffic, Cedric. At dyan sa mga kwento mo, pakialam ko kung kasama ka pa. Siguro kaya ka late kasi nakausyoso ka pa. 3 beses ka nang nalilate ngayong linggo. Alam mong ayaw na ayaw ko ng late. Gusto mo ba talagang masisante? Nanlaki ang mga mata ni Cedric. Huwag naman po, ma'am. Ikaw talaga. Maaga pang init na ng ulo mo. Mahirap po kapag nasisante ako. Hindi ka na makakahanap ng katulad ko. Na-imagine niya ang pag-irap ni Lindsay. Whatever. Lihim siyang natawa. Kahit ilang beses na siyang late, hirap na hirap si Lindsay na sisantihin siya.
Wala na itong makikitang sobrang maaasahan na katulad niya. Sa 4 na taon ba naman na sekretary siya nito, kilalang kilala niya na ang dalaga. Hindi lang siya sekretary, naging personal assistant na siya ni Lindsay. Marami na siyang alam tungkol sa dalaga. Kaswal na nga lang silang mag-usap kung minsan. Kaso talagang hindi mabawasan ang kasungitan ng dalaga. Hindi naging ganoon kadali ang journey ni Cedric. Para siyang dumaan sa maliit na butas ng karayom nang maging boss niya ito. Katulad nung college sila, ang hirap kilalanin ni Lindsay at mahirap ding tansyahin ang ugali. Kulang na lang, murahin niya ito sa isip habang pinapahirapan siya. Pero dahil kailangan niya rin ng trabaho at maganda magpasahod, kayang-kaya niyang magtiis. Sorry talaga, Ma'am Lindsay. Mabilis na sabi ni Cedric. Pupunta po ako dyan sa pinakamabilis na makakaya ko. Basta, wag niyong sabihin na lumipad ako Hindi ko na kaya yun, ma'am. Puro ka biro. Hindi ka nakakatawa. Bilisan mo. Masungit na sabi ni Lindsay. Sinubukan kong makontak ka 10 minutes ago, hindi ka sumasagot. Awkward siyang tumawa. Sorry, ma'am. Nakipagsiksikan ako sa LRT kanina. Daming tao. Hindi ko mailabas ang cellphone ko. Meron akong meeting within 30 minutes at wala akong mga file na dapat ikaw naghahanda. Ano bang dapat kong gawin? May trabaho ka, Cedric, tapos late ka pa. Naiinis pa na wika ni Lindsay. Napangiwi si Cedric. Inihanda niya na ang file. Napuyat siya kagabi dahil nag-overtime pa siya. Siniguro niyang maayos ang lahat. Nakalimutan niya ring ipasa ang soft copy sa email nito dahil sa sobrang pagod kahapon. Nandyan po ang file, Ma'am Lindsay. Nasa briefcase na... Pero kung gusto niyo pa po ng copy, nagpasa pa po ako ng soft copy sa email niyo. I-print niyo na lang po. Saad niya rito. Inuutusan mo ba ako? Mataray na namang tanong ni Lindsay. Umiling agad si Cedric. Hindi po, ma'am. Sabi ko nga po, mas bibilisan ko po papunta dyan para kung need nyo ng extra na copy, ako na po ang magpiprint. Nahimigan niya ang disappointment sa boses ni Lindsay. Sabi ko na sa'yo, kailangan ko ang mga files na yon first thing in the morning. At kailangan din kita sa opisina ko para sa minutes ng meeting. Tapos nagpa-late ka. Alam mong pupunta ako sa meeting na to. Mahalaga to dahil inaasahan ng president ng company na maklose ko ang deal na to. Pasensya na po, ma'am. Sagot ni Cedric at nag-igting ang panga. Paumanhin po, hindi na po ito mauulit. Talagang hindi mo na uulitin kasi kapag inulit mo pa, lagot ka na sa akin. Sandaling natahimik sa kabilang linya pero muli itong nagsalita. Ang swerte mo may trabaho ka pa, Cedric. Kung hindi mo siseryosohin to, talagang maghahanap ako ng iba. Napangiwi si Cedric. Pakiramdam niya, boyfriend siya na ipagpapalit ni Lindsay. Pero alam niyang malayo naman yun sa katotohanan. Hindi niya kayang makipagtalo kay Lindsay. Wala na siyang mai-imagine na ibang boss kundi ang dalaga lang. Alam niya rin naman na mali nga ang mali. Nagkamali siya pero alam din niyang ginagawa niya ang lahat. Hindi laging madaling hulaan ang bawat kapritsyo ni Lindsay lalo na sa ugaling mayroon ito. I'm sorry, Ma'am Lindsay. Gagawin ko na po ito ng tama. Sabi niya at humigpit ang hawak sa cellphone. Narinig niya ang buntong hininga ni Lindsay. Sana nga gawin mo, Cedric. Alam mo na ayaw ko ng puro salita lang. Ayoko nang maulit ang ganitong pag-uusap. Tumango si Cedric. Sisiguraduhin ko pong maayos ang lahat. Pupunta po ako sa opisina sa lalong madaling panahon. Mabuti. At huwag mo akong paghintayin ng mas matagal. Wika pa ni Lindsay. Walang paalam na ibinaba ni Lindsay ang tawag. Napabuntong hininga na lang siya. Napaka-demanding talaga. Nakarating na rin naman siya sa opisina. Inayos niya pang sarili dahil baka mapag-initan na naman siya. Nakita niyang abala si Lindsay sa mga binabasa nitong papeles. Good morning, Ma'am Lindsay. Masayang bati ni Cedric kahit nasabon na siya kanina. Tumayo ang dalaga at kinuha ang bag. Tara na, kailangan na ako sa meeting. Napangiti naman siya at mabilis na kinuha ang mga gamit ni Lindsay. Yes, ma'am. Madami-dami ang pinadala sa kanya, lalo na't may presentation din sa Lindsay. Lalaki naman siya kaya madali sa kanya yon, pero ang hirap pa rin dalhin. Ang bilis pang maglakad ni Lindsay kaya hindi siya makahabol. Pagkatapos ng meeting kay Mr. Abanzano, anong sunod? Seryosong tanong nito. Mabilis niyang binuksan ang tablet kahit sobrang daming dala. At 9 AM, mayroon po kayong meeting kasama ang team para suriin ang progress ng bagong project. Mga 30 minutes po siguro yon. Pagkatapos po noon, at 10 AM, tumawag po ang client para pag-usapan ng mga susunod na hakbang sa partnership na gusto po ninyo.
Sino kliyente? Tanong ni Lindsay nang makapasok sila sa elevator. Si Madam Emma po. Sagot niya naman at mabilis na sumunod dito. Humalukip-kip ito at nagsuot ng shades. Sige, continue. Saglit siyang sumulyap kay Lindsay. Medyo natawa na lang siya. Nasa loob naman ng building pero gusto pang magsuot ng shades. Alam niya rin naman kung bakit. Kapag may mga pumasok na empleyado, ayaw nitong masyadong nakakakita ng kung ano-ano. Kaya nang dumagsan ng ibang empleyado, kahit maraming dala, humarang na agad siya kay Lindsay. Binigyan niya ito ng malaking space dahil alam niyang mabilis itong mairita. Good morning, Ma'am Lindsay. Bati ng mga empleyado. Tumango lang naman ang amo niya at tiningala siya. Ang baho mo. Narinig niya ang mahihinang tawa ng mga empleyado. Nanlaki ang mga mata ni Cedric at agad na inamoy ang sarili. Ma'am, hindi naman. Mabango naman ako. Amoy fruity at sweet nga. Ginagamit ko na tong amoy na to since elementary pa. Sinanay na ako ni Mama sa ganitong scent. Tumingin na lang ito ng diretso sa pinto. Ayoko ng pabango mo. Anong gusto mong pabango, ma'am? Tanong ni Cedric dahil talagang magpapalit siya kaagad. Creed Aventus, woody and earthy fragrance yon. Suhestyon ni Lindsay. Bigla siyang napasimangot. Panglalaki ang amoy na yon na talagang ayaw ni Cedric. Bukod doon, alam niya ang pabango na yon. Ganoon ang madalas na irigalo ni Lindsay sa ex-boyfriend nito na si Edward noon. Nang magkaroon ng boyfriend si Lindsay, walang araw na hindi siya nayayamot tuwing papasok sa trabaho. Palaging masama ang kanyang loob dati. Kaya nang maghiwalay sina Lindsay at Edward, talagang nag-celebrate siya at nakipag-inuman sa pinsan niyang si Harold. Hindi mo pa pinipindot ang floor natin. Matabang na sabi ni Lindsay. Napatingin siya sa mga button. Ma'am, mas malapit ka. Ikaw na lang po ang pumindot. Marami akong dala. Tumaas ang isang kilay nito. Kaya nga secretary/assistant kita para gawin sa akin yan tapos uutusan mo ako? Tumawa siya at umiling. Ma'am, ikaw naman. Ang serious mo palagi. Joke lang. Kahit naka-shades, alam niyang inirapan siya ni Lindsay. Kahit hirap na hirap, inabot niyang mga button. Napindot niya na lahat, hindi niya pa rin mapindot ang floor. Naawa na sa kanyang isang empleyado kaya ito nang pumindot para sa kanya. Napangiti si Cedric. Salamat pare. Nang makalabas na sila sa elevator, ipinagpatuloy niya ang pagsasabi ng schedule nito. Then, at 12 p.m., mayroon ka pong lunch meeting kasama si Mr. Jeremy Lim sa Uptown Restaurant. May reservation na rin po ron. After lunch, libre ka na po hanggang 2 p.m. At pagkatapos, 3:30 p.m., may meeting naman po kayo with the marketing team. Imporma niya pa rito. Tumigil si Lindsay sa paglalakad, kaya napatigil din siya. Muntik na siyang mapasubsob sa dalaga. Nang tingnan niyang tinitingnan nito, parang may kumurot sa dibdib ni Cedric. Nakita nila si Edward, ang ex-boyfriend nito at nakikipag-usap sa engineering team. Ma'am, gusto mo pong kape? Tanong na lang ni Cedric para maagaw niyang atensyon ni Lindsay. Ayoko. Parang nanghihinang sabi ng dalaga. Ano pang sunod kong schedule? Napalunok si Cedric at muling tiningnan ng notes. At 4 p.m., mayroon pa pong isang follow-up na meeting kasama naman ng sales team. Tatagal po yun ng mga 45 minutes. Pero kung may ipapa-adjust ka po, ipaalam mo lang po sa akin. Marahang umiling si Lindsay. Halatang nag-iba ng mood pagkatapos makita ang ex-boyfriend. Hindi na. Tara na sa conference room. Kaso, bago pa sila makapunta sa conference room, nabangga na si Lindsay sa janitor. Natapon sa binti nito hanggang sapatos ang timba na may lamang maruming tubig. Napatingin sa dalaga ang mga empleyado. May ibang lihim na natuwa na napahiya si Lindsay. Alam niya kasing maraming nasasamaan ng ugali sa kanyang amo. Bumaha ang inis sa kanya nang makitang palapit pa si Edward. Ma'am, okay ka lang? Tanong ni Cedric. Masama naman itong tumingin sa kanya. Mukha ba akong okay? Walang pagdadalawang isip, yumuko si Cedric at sinimulang punasan ang dumi sa sapatos gamit ang sulok ng kanyang long sleeves. Alam niyang hindi naman ito yun hiniling. Marahil ay magagalit pa nga sa ginawa niya, ngunit sa sandaling yon, parang yon ang tamang gawin. Ayaw niyang mas mapapahiya pa si Lindsay kung hindi niya sasaluhin ang kahihiyan nito. Cedric! May hiya na sa boses ng dalaga. Anong ginagawa mo? Marahan siyang tumayo at kinuha ang tinanggal nitong mga sapatos. Tinanggal ko lang po ang dumi. Sige na ma'am, pasok na po kayo sa conference room. May extra sandals pa po kayo sa opisina. Tatakbuhin ko na lang. Huminga ng malalim si Lindsay. Sige, bilisan mo Cedric.
Itapon mo ng sapatos na yan. Pinagtitingin na ako. Akin na yan. Ibigay mo sa akin ng reports. Mauna ka na sa opisina ko para makuha mo ang mga sapatos ko. Tumango si Cedric at mabilis na ginawa ang utos nito. Hindi niya kailangang intindihin ang lahat tungkol kay Lindsay. Hindi niya kailangang ayusin ang lahat para sa dalaga. Pero gusto niyang gawin at paulit-ulit niya lang nagagawin. Ang ganda ng sapatos. Siguradong mamahalin to. Napangiti siya nang makita ang size. Size 8 pa lang paa mo. Ang liit pero ang cute. Nang makuha niya ang sandals ni Lindsay, hindi niya na maiwasang maisip kung alam ba nito kung gaano ito kaimportante sa kanya. Cedric! Chicken wings tayo! Cheat day ko ngayon! Sabi sa kanya ni Harold na basta nalang pumasok sa kanyang kwarto. Nakaluhod si Cedric sa sahig. Dahan-dahang kinuskos ng basang tela ang mamahaling stiletto heels. Punas at blow dry ang ginagawa niya. Iniingatan niya dahil alam niyang mamahalin. Kaninong mga sapatos yan? Tanong ni Harold. Binapalinis sa'yo? Hindi. Sagot naman ni Cedric. Kay Ma'am Lindsay ito. Pinapatapon na nga pero gusto kong linisin. Sumandal si Harold sa frame ng pinto. Nakahalokip-kip at hindi makapaniwala habang pinagmamasdan siya. Naglilinis ka pa ng mga yan? Tanong ni Harold na may halong iritasyon sa boses. Pagkatapos na sabihin ni Lindsay na itapon mo na lang? Baliw ka talaga. Tigilan mo na yun, Cedric. Bilis na, gutom na ako. Gusto kong kumain ngayon ng chicken wings. Puro gym na lang ako. Masyado nang malalaki ang muscles ko. Kailangan ko rin naman ng kain. Saglit niya itong sinulyapan. Pineflex ng pinsan ni Cedric ang magagandang muscles. Napairap naman siya. Hinila-hila pa siya ni Harold. Insan, tara na! Hindi naman siya nagpadala. Ayoko, may ginagawa pa ako. Kay Lindsay ito, kaya uunahin ko. Ngumisi si Harold at umiling-iling. Para namang siraulo, Cedric. Huwag mong seryosohin ang paglilinis ng mga sapatos ni Lindsay. Bakit? Sa malinis mo. Kukunin niya ba yan? At kung hindi, masusuot mo ba? Di naman, di ba? Hinipan niya pa ang sapatos. Di itatago. Isipin ko na lang. Regalo sa akin to ni Lindsay. Hindi makapaniwala si Harold sa kanya. Malala ka na. Ano bang nagustuhan mo sa Lindsay na yun? Parang pinaglihi nga sa sama ng loob. Hindi ka naman naging boyfriend. One-sided love pa. Pero ibang tama mo at pagiging martir. Kapag nilinis at tinago mo yan, di ka naman mamahalin. Wala siyang pakialam sa'yo. Siya yung tipong babastidin ka nang hindi nagdadalawang isip. Mga ganyang babae, ang mga gusto, silang pipilahan ng mga lalaki. Maingat na pinunasan ni Cedric ang isa pang sapatos. Di pipila ako. Kahit sa dulo pa, basta papunta kay Lindsay, pipila ako. Pumasok si Harold at pinagahampas siya ng unan. Kaya ka hindi nagkakaroon ng girlfriend kasi ganyan ka, puro ka Lindsay. Kulang na lang ipatato mo sa noo ang pangalan niya. Nakakahiya kang pinsan. Natawa na lang si Cedric. Hindi niya naman itatanggi. Magmumukha lang siyang ewan kapag itinanggi niya ang feelings niya para kay Lindsay. Bakit mo pa ginagawa to? Napabuntong hininga ng malakas ang kanyang pinsan. Nagsasayang ka lang ng oras, insan. Para pares lang ng sapatos, nagkakaganyan ka na. Napabuntong hininga si Cedric at umayos ng tayo. Hindi lang to tungkol sa sapatos, Harold. Para sa akin, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Si Lindsay ang boss ko at kailangan kong gawin ang mga hinihiling niya sa akin. Kasama ng mga hindi. Ang tawag doon pagkukusa. Ibibigay ko to sa kanya bukas. Kaya, kapag tinanggap niya, di maganda. Pero kung hindi, ayos lang din. Itatago ko na lang. Remembrance ko sa kanya. Umiling si Harold. Gaano ka na ba katagal nagtatrabaho para sa kanya? 4 na taon na. Tinatrato ka niya tulad ng dumi. Pero parang wala lang sa'yo. Susunod ka pa rin sa lahat ng hiling niya kahit minsan nasasamantala ng kabaitan mo. Kahit na hindi bahagi ng trabaho mo, gagawin mo pa rin. Tumayo si Cedric at kumunot ang noo. Trabaho naman yun, Harold. Masaya rin naman akong natutugunan ng lahat ng kailangan ni Lindsay. Saka ano naman, dinadagdagan niya naman ang sahod ko. Kapako na rin ang ugali niya. Mahigpit na boss, pero naiintindihan ko naman kasi boss ko nga siya. Doon siya sa ganung style ng leadership ang effective sa mga empleyado under ni Lindsay. Swerte pa nga ako sa kanya kung tutuusin. Tumawa si Harold. Swerte kasi may nararamdaman ka. Ang tagal mo na siyang gusto, hindi ba? Since college pa, Cedric. Nakita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya dati. Kung paano nagliliwanag ang mukha sa tuwing magkakasalubong lang kayo. Nakita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya dati. Kung paano nagliliwanag ang mukha sa tuwing magkakasalubong lang kayo. Akala mo hindi ko napansin?
Sa tingin mo, ilang taon ko nang hindi nakikita? Hoy, Cedric, hindi ka nga pansinin nun. Para ka lang hangin. At nang mag-apply ka sa kumpanya, hindi ka nga matandaan, di ba? Ibig sabihin, wala talaga siyang pakialam sa'yo. Kaya sumuko ka na. Hindi ka mapapansin ni Lindsay. Nakaramdam si Cedric ng init sa kanyang pisngi. Mabilis siyang tumalikod, pilit na binabaliwala ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Totoo naman kasi ang sinabi ni Harold. Palagi niyang hinahangaan si Lindsay mula sa malayo, kahit hindi siya pinapansin at palaging sinisigawan. Si Lindsay ang kanyang superior, ang kanyang amo at hanggang secretary/assistant na lang ang ganap niya sa buhay ng dalaga. Ngunit hindi niya mapigilan ang nararamdaman. Hindi napigilan ng lahat ng yon ang bilis ng tibok ng puso niya kapag kasama si Lindsay. Natutunan niya na lang talagang itago. Umalis ka na, Harold, sabi ni Cedric. Lumabas ka na lang. Kumain ka ng chicken wings mag-isa mo. Napailing si Harold. Na-real talk ka lang, bad trip ka na. Bala ka na nga dyan. Iba na lang aayain ko. Bumaba ang tingin ni Cedric sa mga sapatos na nasa kanyang mga kamay. Dumidiin sa kanyang dibdib ang bigat ng sandali. Nahuhumaling siya kay Lindsay. Mahal na mahal niyang dalaga. Parang baliw, pero anong magagawa niya kung patuloy pa rin ang puso niyang ibigin ang kanyang boss? Cedric, may tanong sana ako sa'yo. Cedric, may tanong sana ako sa'yo. Saad ng kanyang inang si Maricar habang kumakain sila ng hapunan. Kumusta ang boss mo na si Lindsay? Natigilan si Cedric sa pagsubo ng pagkain. Hindi niya inaasahan na magtatanong ang ina tungkol kay Lindsay. Parang wala naman dapat na malaman ito tungkol sa kanyang amo. Okay naman po, sagot ni Cedric. Busy po, the usual. Bakit niyo po natanong, ma? Tumaas ang isang kilay ng kanyang ina. Wala naman. Yun lang ba? Matagal ka nang nagtatrabaho para sa kanya, no? Wala ka bang balak lumipat ng trabaho? New experience ba? Saka di ba strict ang amo mo na yan? Try mo kayong mag-resign tapos hanap ka na lang ng ibang trabaho. Kumunot naman ang noo ni Cedric. Okay naman po ako sa amo ko, ma. Kapako na pong ugali niya. Saka mahirap pong maghanap ng trabaho ngayon. Kay Ma'am Lindsay, malaki po ang sahod ko. Saka marami ring benefits. Kahit gano'n naman po siya, maayos namang magpasahod. Kaya ayoko na pong maghanap ng ibang trabaho. Marahang tumawa si Maricar at nagpatuloy sa pagkain. Medyo nagtataka pa si Cedric kung bakit nagtanong ito tungkol kay Lindsay. Pero pinagsawalang bahala niya lang iyon. Maya-maya'y muli itong nagsalita. I mean, anak, paano naman ang feelings mo? Nagtapat ka na ba kay Lindsay ng nararamdaman mo? Biglang bumara sa lalamunan ni Cedric ang pagkain na kakakagat pa lang niya. Nabulunan siya at umubo ng marahas. Nataranta naman agad ang kanyang ina at hinagod ang kanyang likod. Cedric, ayos ka lang ba? Tanong ni Maricar. May halong pag-alala at amusement ang tono. Namumula ang mukha ni Cedric at tumingin sa ina. Paano niyo pong nalaman yon? Napabuntong hininga naman ito. Narinig ko kayo nag-uusap ni Harold. Ilang taon ka nang in love kay Lindsay, hindi ba? Pinunasan ni Cedric ang bibig. Ma, ang chismosa mo po. Ang sekretong ibinao niya, hindi lang pala ang pinsan niyang nakakaalam. Nasapo niya na lang ang kanyang noo. May pagtingin ka pala sa boss mo at matagal na. Nakakagulat yun ang marinig ko, anak. Kaya ba doon ka nag-apply? Tanong pa ni Maricar. Napailing si Cedric. Ma, wag na po nating pag-usapan. Wala po yun. Anong wala? Since college, mahal mo na si Lindsay. Tapos sasabihin mong wala lang? Ang tagal nun, anak. Binigyan siya nito ng naiinis na tingin. Ikaw ang anak ko, Cedric. Ako ang iyong ina. Kaya tama lang na alam ko. Kaya pala kahit ang daming masasamang ginagawa ni Lindsay, palagi kang nakakahanap ng paraan para ipagtanggol. Halata na sa akin. Mas nalinawan na ako. Kaya sabihin mo sa akin, nasabi mo na ba sa kanyang nararamdaman mo? Huminga ng malalim si Cedric. Hindi po. Hindi pa. Wala po akong balak, ma. Nag-ibang ekspresyon ng kanyang ina at naging seryoso. Bakit hindi? Napakabait mo, Cedric. Deserve mong maging masaya. Bumaba ang tingin ni Cedric sa mesa. Si Lindsay, boss ko po siya. Mayroon siyang mataas na pamantayan para sa mga lalaki. Ang uri ng mga lalaki na mayroon ng lahat. Sa itsura, pera at mga koneksyon, ma. Direktor yun sa company namin. Malabong mapansin ako ni Lindsay. Nung college nga, hindi na ako mapansin. Paano pa kaya ngayon? Bakas ang awa sa mata ng kanyang ina.
Yan bang problema mo? Kailangan mayaman at mapera ka para magustuhan ka ni Lindsay? Pwede naman sigurong hindi maging problema yon. Gagawan ko ng paraan? Umawang ang bibig ni Cedric. Ma, hindi. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Basta ang tingin ko po, mataas ang standard ni Lindsay sa mga lalaki. At hindi lang po ako pasok doon. Hindi niya po kailangan ng isang tulad ko. Secretary/assistant lang po niya ako. Hindi ako ang tipo ng lalaking aasahan niyang manliligaw sa kanya. Umiling ang kanyang ina. Kalokohan yan. Bakit ganyan ka, anak? Marami ka namang pwedeng mahalin. Bakit mananatili ka sa one-sided love? Napalunok si Cedric. Dahil sapat na po to para sa akin, ma. Malapit lang sa kanya. Nagtatrabaho para sa kanya. Sapat na po sa akin lahat. At least, kaya kong maging malapit kay Lindsay. Tumingin sa kanya ang nanay niya. Puno ng pag-aalala at pagkadismaya ang mukha nito. Hindi ba parang pag-aaksaya mo lang yan sa buhay mo? Parang sinasayang mo ang buhay mo para sa isang taong maaaring hindi ka makita sa paraang gusto mo. Masyado kang nakatuto kay Lindsay kaya isinasara mo na ang iyong sarili para sa ibang bagay. Kaya hindi ka nagkakaroon ng girlfriend kasi ganyan ka, anak. Ayaw mo bang mag-asawa? Right age ka na naman, Cedric. Tipid lang siyang napangiti. Hindi ko kailangan magpakasal, mama. Ayos lang po ako. Masaya po ako ngayon sa buhay ko. Napailing si Maricar. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi na labis kang magmahal. Talagang kapag nagmahal, isang beses lang pero sobrang tindi na. Kaya lang, anak, hindi ko hayaang itapon mo ang buhay mo ng ganito. Gagawa ko ng plano, ha? Makikipag-blind date ka. Pupuntahan mo sila at makikilala mo sila. At baka makakita ka ng mas makakapareha mo kaysa sa pagpapantasya mo dyan kay Lindsay. Tumaas ang isang kilay ni Cedric. Mama, hindi po ako interesado dyan. Ayoko makipag-blind date. Kung madaling palitan si Lindsay, matagal ko na po sanang ginawa. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang ina. Gusto ko lang maging masaya ka, Cedric. Kailangan mong buksan ang puso mo sa iba pang mga posibilidad. Tila sumikip ang dibdib ni Cedric. Alam niyang wala nang saysay pa ang pakikipagtalo sa gusto ni Maricar. Determinado ang kanyang ina na i-let go niya ang nararamdaman para kay Lindsay. Nilinis mo to? Namumungay ang mga matang tanong ng dalaga. Mahirap tong linisin at ang sabi ko itapon mo na. Matamis siyang umiti. Hindi naman mahirap linisin, Ma'am Lindsay. Sakto lang. Tinitigan nito ang mga sapatos. Ganun pa man, ikaw na palagi ang nag-e-effort. Kumunot ang noo niya. Ano po? Sorry po, hindi ko narinig. Umiling ito at hinubad ang mga sapatos. Napangiti siya nang suotin nitong muli ang mga nilinis niyang sapatos. Ganoong kilos lang, buhay na ang pag-asa ni Cedric. Hindi na siya pupunta sa blind date na plano ng kanyang ina. Batid niya sa sarili na hindi pa siya handa. At kahit ilang libo pang pangit na katangian ang makita niya kay Lindsay, hindi mawawala ang pagmamahal niya para rito. Niloloko niyo ba ako? Low sales again sa department natin? Nagliliyab ang mga mata ni Lindsay sa harap ng team nito. Ito ang ikatlong quarter na sunod-sunod na nabigo kayong maabot ang mga targets. Ayoko makarinig ng anumang dahilan. Malupit talaga ang tono ni Lindsay sa mga empleyado. Umupo si Cedric sa sulok ng mesa at isinarado na ang kanyang notes. Alam niyang puro galit na lang ni Lindsay ang matatala niya sa minutes. Binigyan ko kayo ng malinaw na direksyon at lahat kayo pumalpak at walang nasunod kahit isa sa gusto ko. Kumuha ang dalaga ng isang dakot na papel mula sa mesa at itinapon iyon sa hangin. Ang mga papel ay lumipad sa paligid ng silid na parang confetti. Natigilan na rin ang mga gulat na empleyado. Naningkit ang mga mata ni Lindsay. Ito ang nangyayari kapag hindi niyo pinag-iisipan ng maayos. Isang bungkus lang ng half-baked ideas at wala namang maayos na resulta. Matagal nang natutunan ni Cedric na umiwas sa mga pagsabog ni Lindsay. Natuto siyang magtiis sa apoy ng mga salita nito lalo na kapag galit. Ang init ng ulo ni Lindsay ay maalamat, lalo na sa opisina nila. Napalingon ang dalaga kay Cedric. Ayusin mo ang mga papel na yan, Cedric. Tahimik na tumango si Cedric. Tumayo at pinulot ang mga papel na nagkalat. Nang sa wakas ay natapos na ang meeting, lumabas na ang lahat sa silid. Saglit na nanatili si Cedric para tapusin ang pag-aayos ng mga papel. Habang nakayuko siya para kunin ang huling mga papel, narinig niya ang mga boses sa labas ng pinto. Nakita mo ba siya ngayon? Tuluyan na siya nagwala. Napaka-unprofessional at emotional.
Hindi niya deserve ang spot na yan. Sinong nakikipag-usap sa mga empleyado ng ganon? Nag-aaral ako. May degree tapos sisigawan lang ako? The nerve ng babaeng yon. Reklamo ng isang boses ng babae. Sumagot ang isa pang boses. Sa totoo lang, hindi ko na nga rin matiis si Ma'am Lindsay. Hindi ko nga alam kung paano siya natitiis ni Cedric. Palaging kalmado yun kahit laging nasisigawan. Sumagot naman ang babae. Narinig ko lang na sanay na raw talaga yon. Naging classmate daw dati at sanay na talaga si Cedric sa pagiging maldita at bruhan ni Ma'am Lindsay. Ilang taon na siya nagtatrabaho para sa kanya. Grabe na, natitiis niyang boss natin. Natigilan si Cedric. Humigpit ang hawak niya sa mga papel. Hindi niya inaasahan na maririnig iyon. Pinag-uusapan ng mga ito ang kanyang boss. Binuksan ni Cedric ang pinto at bumungad sa kanya ang dalawang empleyado. Well, I guess, dahil siya si Ma'am Lindsay, right? Kasi ano pa bang gagawin niya? Magbigay ng utos at maging leader. Next time, huwag kayong magsabi ng kung ano-ano. Kasi siya pa rin ang boss natin. Kapag naulit pa, makakarating na talaga to sa kanya. Bumalik naman agad ang dalawa sa kanya-kanyang upuan. Napabuntong hininga na lang si Cedric. Ipagtatanggol niya sa sariling paraan si Lindsay. Ang mga salitang sinabi niya lang ang dapat niyang sabihin. At sa sandaling yon, sapat na para protektahan ang babaeng minamahal niya. Pagbalik niya sa opisina ni Lindsay, bumalik na siya sa trabaho. Umupo si Cedric sa kanyang mesa. Mabilis na nagtatype ng mga daliri sa keyboard. Maraming nakatambak na email na kailangan niya pang basahin at i-filter bago isend kay Lindsay. Sa kabilang sulok, nakaupo si Lindsay sa harap ng lamesa nito. Nagtatrabaho rin ito katulad niya. Umalis na para sa araw na yon ang mga empleyado sa labas. Silang dalawa lang ngayon at hindi mapigilan ni Cedric na makaramdam ng kakaibang tensyon sa hangin kahit hindi niya sigurado kung bakit. Ma'am Lindsay, dinner? Subok ni Cedric. Umiling naman ito at abala pa rin sa binabasa. No thanks, wala pa ako sa mood kumain. Pagod ka na ba? Umiling naman siya. Hindi pa naman po, ma'am. By the way, Cedric. Tumingin sa kanya si Lindsay at parang nagulat pa nang makitang nakatitig siya. Ilak mo ang pinto. Napakurap-kurap si Cedric. Ilak po ang pinto, ma'am? Oo, ilak mo. Magpapainit ako at gusto ko rin mag-relax. Sagot ni Lindsay. Hindi umaalis ang mga mata sa kanya. Nilak ni Cedric ang pinto. Wala naman siyang iniisip na kahit na ano. Kaso bago siya makaupo, may isang hindi inaasahang pagkakataon. Tumayo si Lindsay at sa isang mabilis na paggalaw, hinubad nito ang coat. Napabuntong hininga si Cedric habang pinagmamasdan niya itong tanggalin ang pang-itaas. Nakita niyang itim na sports bra ni Lindsay. Bumilis ang tibok ng puso ni Cedric. Ramdam niya ang pawis sa kanyang noo, palad at ang init ng kanyang pisngi. Iniisip niya kung sinusubukan ba siyang akitin ng dalaga. Huminto si Lindsay at nagtataka siyang tiningnan. Bakit nandito ka pa? Magbibihis ako. Sabi ko, ilak mo ang pinto kasi magbibihis ako, Cedric. Labas! Namula ang mukha ni Cedric. Nakatayo siya doon at nanlalamig, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Binalot siya ng kahihiyan. Akala niya may gagawin sila sa opisina nito na mag-iinit sila pareho. I'm sorry. Nauutal na sabi ni Cedric. Hindi alam kung ano pang sasabihin. Akala ko, ikaw na, never mind. Nakataas ang isang kilay ni Lindsay. Mukhang nagtataka at medyo nalilibang sa reaksyon niya. Kailangan ko ng ilang oras para mag-isa para gawin ang aking yoga, Cedric. Gusto kong mag-clear ng isip ko pagkatapos ng mahabang araw. Hindi ko hiniling na ilak mo ang pinto para sa ganyang dahilan. Hindi ako ganoon para ihalo ang pleasure sa trabaho at hindi rin kita papatulan. Nanlaki ang mga mata ni Cedric. Ma'am, hindi ako nag-iisip ng ganyan. Ano lang? Hindi niya maituloy dahil marumi naman nga siyang mag-isip. Pakiramdam niya tuloy, pinaglalaroan ni Lindsay ang reaksyon niya. Tumawa naman si Lindsay. Sige na, labas na. Para siyang mangmang nahayok sa ganoong gawain. Gusto niya nang iumpog ang sarili sa sobrang kahihiyan. Nang makalabas si Cedric, sinabunutan niya ang kanyang sarili at nagtatalon. Yoga? Tanong ni Cedric sa sarili. Siyempre, health conscious si Ma'am Lindsay kaya hindi niya gagawin yun. Walang hiya, Cedric. Anong utak yan? I-vacuum mo na. Nakakahiya ka talaga. Napangiwi si Cedric, ngunit hindi niya maitanggi na may isang bahagi sa kanya na umasa ng higit pa.
Isang bagay na alam niyang hindi niya makukuha. Sa sandaling yon, ang tanging magagawa niya ay paalalahanan ang kanyang sarili na panatilihing tuwid ang kanyang isip at huwag nang hayaang gumala muli ang kanyang imahinasyon sa mga maruruming kaisipan. Magagalit na naman si Ma'am Lindsay! Sigaw ng head ng team. Kahit si Cedric na problema na rin. Nakaset up na ang lahat para sa shoot. Outside location ang napili ng team pero biglang nagkaroon ng bagyo. Pero bago pa lang mag-set up, alam na dapat na may bagyong paparating kaya nasa pagkukulang nila ang trabahong iyon. Okay na kami sa Bulkang Lindsay, Lord. Huwag ka munang magpabagyo. Pakiusap ni Cedric habang nakatingala sa langit. Nang malapit niya nang tawagan ang team para talakayin ang issue, nakita niya nang palapit na si Lindsay. Naningkit ang mga mata nito habang pinagmamasdan ang buong set. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Mababa lang ang boses ni Lindsay ngunit mapanganib. Bakit sa date pa na to tayo magsushooting? Wala bang nag-abalang suriin man lang ang lagay ng panahon ngayon, ha? Ma'am Lindsay, sinusubukan po ng team na sulitin ang lokasyon kasi maganda naman po ang panahon kanina. Nag-aalangan na sabi ng binata. Akala po namin mas marami kaming oras na... Mas maraming oras? Biglang putol ni Lindsay. Sa tingin mo, ilang oras pa kayo matatapos bago tumama ang bagyo? Huli ng lahat, dapat sinuri niyo ang forecast bawat isa sa inyo. Natahimik si Cedric at bahagyang nakatayo sa gilid. Ramdam na ramdam niya ang pagtibok ng kanyang puso. Kinakabahan din talaga siya kapag galit si Lindsay. Bakas ang frustration sa mukha nito. Hindi ako makapaniwala na ganito. Alam niyong lahat kung gaano kakritikal ang proyektong to pero nakaka-frustrate kayong lahat. Cedric! Tawag ni Lindsay at lumingon sa kanya. Bakit wala kang sinabi? Dapat mong subaybayan ang schedule at ang mga condition. Bakit hindi mo sila binalaan? Sorry ma'am, hindi ko po na-check. Pag-amin ni Cedric. Naningkit ang mga mata ni Lindsay. Napakapabaya mo, Cedric. Basic part lang to ng trabaho mo, hindi mo pa nagawa. Hinarap muli ni Lindsay ang team. Ipakang lahat. Lumipat tayo ng location. Ngayon na. Tinapik ng isang katrabaho niya ang kanyang balikat. Tipid na lang siyang tumango. Napahiya siya at alam niyang kasalanan niya rin naman. Pero masakit pa rin kapag nasisigawan ni Lindsay sa harap ng maraming tao. Subalit dahil nga mahal niya ang dalaga, palagi lamang niyang isinasantabi iyon. Kaya lang, habang tumatagal, ang tiyagang mayroon siya para sa dalaga, unti-unti na lang talagang nauubos. Hindi alam ni Cedric kung anong pumasok sa utak ni Lindsay para pumunta sa engagement party ng ex-boyfriend nito. Hindi niya maintindihan, iniisip niyang baka mahal pa ng dalaga si Edward, pero umaasa siyang wag na sana. Pero nang malaman ni Cedric, talagang invited pala talaga si Lindsay. Kapatid pala nito sa ama ang bagong fiancé ni Edward. Hindi niya alam kung anong estado ni Lindsay sa pamilya nito, pero una pa lang, alam ni Cedric na magulo iyon. Ma'am Lindsay, mahinang sabi ni Cedric nang sa wakas ay makita niya na ito. Kanina niya pa itong hinahanap. Bigla na lang kasing nawala sa buong party. Akala niya pa nga iniwan na siya. Natigilan si Cedric nang makitang namumulang ilong nito. Tanda ng pag-iyak. Medyo natawa ang kanyang amo. Bakit ba? Palagi ka na lang sa mga ganitong sitwasyon mo ako naaabutan. Inilhad niyang panyo rito. Tahan na ma'am. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Cedric. Sabi ni Lindsay sa basag na boses. Nang nakita ko siyang kasama ang kapatid ko, parang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pinaniniwalaan ko hindi na mahalaga. Bakit ba ganito? Bakit kailangan ako palagi ang dapat na malungkot? Naninikip ang dibdib ni Cedric. Hindi yon ang Lindsay na kilala niya. Ang walang awa, determinado, hindi matitinag na babaeng naging amo niya ng ilang taon. Sa pangalawang pagkakataon, nakita niya na naman itong nalulungkot, nasasaktan at sobrang hina. Humakbang siya palapit. Hindi sigurado kung paano ito aaliwin. Pwede kang maging masaya kahit kailan mo gustuhin, Ma'am Lindsay. Basta pakawalan mo lang lahat ng lungkot, masasamang alaala. Kung nasasaktan ka, sa iba ka maghanap ng saya. Ipinilig ni Lindsay ang ulo at sarkastikong tumawa. Halatang medyo nakainom ang dalaga. Matagal na akong nagpapanggap na ayos lang ako. Nagpapanggap na wala akong pakialam pero ginagawa ko pa rin. At kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil doon. Bumagsak na naman ang mga luha ni Lindsay. Marahan niyang pinunasan iyon. Alam niyang pangahas pero hindi alam ni Cedric kung saan siya kumuha ng lakas ng loob.
Bahagya siyang yumuko at hinalikan ang mga luha nito. Tila pinapawi lahat ng sakit na mayroon ito. Namungay ang mga mata ni Cedric. Hindi mo laging tinatanggap ang mga panyong binibigay ko sa'yo. Pakiramdam ko, pagod ka ng punasan ng mga luha mo. Kaya sana, hayaan mong ako naman ang pumawi ng lahat ng iluluha mo pa, Lindsay. Sa gabing yun niya lang ilalabas ang lahat. Kaya nang lumapat ang mga labi ni Cedric kay Lindsay, alam niya nang may linya siyang tinawid. Nalasahan niya ang alak at hindi niya alam kung dahil ba sa kalasingan o kagustuhan din nito. Subalit para siyang hinihele nang maramdamang tumugon ito sa kanyang mga halik. Nang maghiwalay sila, habol ni Cedric ang hininga. Kalimutan mo na lahat ng sakit. Tutulungan kita. Nandito lang ako palagi para sa iyo, Lindsay. Napapikit si Lindsay at napasubsob sa kanyang dibdib. Hindi ito nagsalita, kaya mahigpit niya na lang niyakap ang dalaga. Hindi siya sigurado sa tumatakbo sa isip ng kanyang boss, pero kahit gaano pa katagal at ka-inconvenient sa part niya, maghihintay pa rin siya. Kikilos lang si Cedric ayon sa gusto ni Lindsay. Bago pa man makapagsalita si Cedric, napalingon silang dalawa sa lalaking palapit. Si Jaime iyon, ang ama ni Lindsay. Hindi pa nakikilala ni Cedric ang lalaki, ngunit hindi maikakaila ang lamig ng ekspresyon nito habang nakatingin kay Lindsay. "Papa!" Mahinang sabi ng dalaga at lumayo sa kanya. Sir Jaime, Lindsay, hindi na ako pumapayag na tawagin mo akong papa, hindi ba? Seryosong sabi nito at tumingin kay Cedric. Kung ganon, sekretary na palang bago mong laruan. Bagay kayo. Mas bagay ka sa mga ganyang klase ng tao kaysa kay Edward. Sisirain mo lang si Edward kapag ikaw ang kasama. Kumunot ang noo ni Cedric. Hindi niya gusto ang insultong naririnig niya mula kay Jaime. Ang pagiging ama lang ni Lindsay ang pumipigil sa kanya para sagutin ito. "Hindi ko po siya boyfriend, Sir Jaime," sagot ni Lindsay. Napatingin si Cedric sa dalaga. Naiintindihan niyang sinabi nito dahil wala pa silang pinag-uusapan. Pero masakit na masabihang hindi siya boyfriend, gayong naglapat na ang mga labi nila kanina. Sarkastikong tumawa si Jaime. Hindi boyfriend, pero nakikipaghalikan ka, mismong sa engagement party pa ng kapatid mo. Sabagay, ano bang aasahan sa'yo? Noon pa man, wala ka ng dangal. Nakakahiya ka sa pamilya natin. Anong meron? Pinagsiselos mo si Edward? Sa tingin mo, kapag nakita niya yan, iiwan niya si Jan at babalik sa'yo? Think again, Lindsay. Diyan ka na lang sa sekretary mo. Total, wala ka namang kwenta. Kumuyom ang kamao ni Cedric. Sir, hindi naman po yata tamang bastusin. Sinaway siya ni Lindsay. "Cedric, huwag kang makisali." Inis na si Cedric. Hindi siya makapapayag na insultuhin lang ang babaeng mahal niya. Pero usapang pamilya nga naman yon at labas na siya roon. Naningkit ang mga mata ni Jaime sa sariling anak. Akala ko wala ka ngayon. Hindi ko akalain na magpapakita ka pa rito, na nagpapanggap na kabilang ka ng mga taong nandito. Hindi ba't itinakwil na kita? Hindi pinapagamit ang apelyido ko sa'yo. Wala akong anak na adik. Umigting ang panga ni Cedric. Alam niyang kwentong yon, college pa lang. Alam niyang may isyong kinakasangkutan si Lindsay. May best friend dati si Lindsay, si Amy. Party goer si Amy kaya talagang nahihila palagi si Lindsay. Hanggang nasangkot sa isang gulo ang dalaga. May isang party na nagkaroon ng mga pagwawala na animoy nakahitid ang iba. Si Amy ang may pakana pero na-frame up si Lindsay kaya ito ang nadiin. Doon nagsimula ang pagiging mailap ni Lindsay na magkaroon ng mga kaibigan. Tinatakpan lang ng masamang attitude ang tunay na ugali. Pero alam ni Cedric na malambot naman talaga ang puso ng dalaga. Napatunayan na naman na inosente si Lindsay pero nakatatak na yon sa mga tao. At hindi alam ni Cedric na kahit sa pamilya nito, ganoon din ang tingin sa dalaga. Lalong lumamig ang boses ni Jaime. Hindi ka bahagi ng pamilyang to, Lindsay. Nagsisisi ako na pinagamit ko pa sa iyong apelyido ko. Ipapahiya mo lang din pala ako. Sinira mo rin ang lahat para sa iyong ina. At yun ang dahilan kung bakit siya namatay. Sa tingin mo, proud ako sa iyo na ituring kitang totoo kong anak? Hindi. Habang nabubuhay ka, paulit-ulit ako maghihiya na nabuhay ka pa. Naninikip ang dibdib ni Cedric sa kalupitan ng mga salita ni Jaime. Marami siyang gustong malaman tungkol kay Lindsay pero hindi sa ganoong paraan. At ngayon, naiintindihan niya na kung bakit ganoon na lang kamiserable ang dalaga noong nasa kolehiyo pa lang sila.
Sana, sa kasal ni na Edward at Jana, wala ka na at huwag ka nang dumalo kahit imbitahan ka pa ng kapatid mo. Maya-maya'y umalis na rin si Jaime. Napaatras si Lindsay, halatang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Gustong abutin ni Cedric ang dalaga para aliwin ito, pero bago pa man siya makagalaw, lumingon sa kanya si Lindsay. Bakas ang galit nito at malakas siyang itinulak. Lindsay! Usal ni Cedric. Lumayo ka! Galit nitong sabi. Secretary lang kita, Cedric. Huwag kang magpanggap na naiintindihan mo ako. Ayoko sa'yo. Hindi kita gusto. Natigilan si Cedric. Nahihirapang huminga dahil sa pagtanggi nito. Akala niya, kahit papaano, may pag-asa para sa kanilang dalawa. Kaso wala pala talaga. Kahit anong gawin ni Cedric, hindi siya nito mapapansin. Namuo ang mga luha ni Lindsay. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi kita kailangan. Tumigil si Cedric. Pinapanood si Lindsay na halatang nahihirapan at naguguluhan ng isip. Nais niyang aliwin ito para sabihin sa dalaga na hindi ito nag-iisa. Kahit ilang beses siyang itaboy, wala na siyang pakialam. Ngunit ang sakit ng mga salita ni Lindsay, unti-unti nang nagpapalayo sa kanya. Itutuloy mo talagang pag-inom ng ganito, Cedric? Tanong ni Harold habang pinagmamasdan siya. Umayos ka nga. Mahulog ka dyan. Hindi ka naman magaling sa inuman. Ang dami mo nang tinungga. Nagkibit balikat lang si Cedric at nagsali ng isa pang inumin sa baso niya. Ang hirap masaktan kapag walang label, insan. Masakit pa to sa heartbreak. Pagkatapos kong ikis, tinaboy ako bigla. Pinagsamantalahan niya lang ang labi ko. Naubo naman si Harold sa iniinom na alak. Nag-kiss kayo? Tumango si Cedric, namumula at halatang lasing na. Oo, sarap nga eh. First ko yun pero bakit ako tinaboy? Insan ang sakit. Parang dinudurog tong puso ko. Tinatapakan ni Lindsay ng takong niya. Pero ayos lang. Wala ka namang ganun kasi wala kang jowa ngayon. Tinulak naman siya ng kanyang pinsan. Bibig mo, lasing ka na talaga. Itulog mo na lang yan. Kawawa ka. At least ako nagiging girlfriend ko. Ikaw, nakis lang pero hindi pinanagutan. Ikaw naman kasi. Sabi ko sa'yo, kalimutan mo na yung Lindsay na yan. Masasaktan ka lang. Isang maikling tawa ang pinakawala ni Cedric. Ginawa ko ng lahat. Kahit paulit-ulit niya akong pagalitan at sigawan, ayos lang. Tinitiis ko. Sa harap ng buong team, pinapahiya niya ako, ayos lang din. Iniisip ko na lang na practice namin yun para kapag mag-asawa na kami. Sanay na ako at well-trained na maging mabuting asawa. Napamura si Harold. Wala pa, under ka na. Nakakatakot ka na, Cedric. Dapat talaga, mabait ang mapangasawa mo. Nako, kawawa ka talaga. Bahagya niyang ibinagsak ang baso niya. Bahagya pang natapon ng laman, kaya may tumulong luha sa pisngi ni Cedric. Malakas siyang tinawanan ni Harold. Dahil pati alak na natapon, iniiyakan niya na. Kahit kuhanan pa siya ng video, wala na siyang pakialam. Pinunasan ni Cedric ang likido sa mesa bago nagpatuloy. Para akong tong alak na to. Binabaliwala at parang tinatapon na lang. Ikakahiya mo tong mga pinagagagawa mo ngayon, Cedric. Natatawang sabi ni Harold. Ibig kong sabihin, kahit bala, sasaluhin ko para kay Lindsay. Ginugulo niyang puso't isip ko. Parang wala akong kwenta sa kanya. Nanginginig ang boses ni Cedric. Napaka-cold niya, napakalayo. Ni minsan, hindi siya nag-iisip ng iba. Nasa tabi niya ako ng ilang taon, Harold. At wala pa rin ako sa kanya kundi ang lalaking maaasahan niya sa trabaho. Ni hindi niya ako nakikita bilang lalaking mahal na mahal siya. Kung alam niya lang, baka mamangha si Lindsay. Ang haba na ng hair niya. Malakas na tumawa si Harold. Hawak na nito ang tiyan sa sobrang tawa. Samantalang si Cedric, naglalabas lang ng mga hinanakit habang namumulang mukha. Napasandal si Cedric sa upuan. Pero nandito pa rin ako. Mahal na mahal pa rin siya. Bawat insulto, bawat malamig na salita. Sige, ibigay niya na lahat. Tuwang-tuwa pa ako. Wala man lang akong natanggap na salamat kapag may nagagawa kong maganda para sa kanya. Ibinaba ni Harold ang cellphone nito. Humanap ka na lang kasi ng iba. Namuo ang mga luha ni Cedric. Hindi ko nga kaya. Lalo na ngayon. Nakuha niya ng virgin lips ko. Ayoko ng iba. Gusto ko si Lindsay lang. Napamura si Harold. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo.
Ano ba tong inuman na to? Magmo-move on ka ba o sasabihin mo lang sa akin kung gaano mo kamahal si Lindsay? Napasinok si Cedric. Makinig ka na lang. Ano naman kung mahal ko pa rin? Bakit? May magic ba tong alak para makalimutan ko si Lindsay? Sandaling nag-isip si Harold. Empleyado ka niya pero in love ka. Sa tingin mo hindi niya alam? Malakas ang kutob ko. Alam niyang nararamdaman mo. Hindi naman tutugon si Lindsay sa kiss niyo kung hindi, di ba? Malakas siyang suminghot at parang batang tumingin kay Harold. Talaga? Pero ano naman? Sabi ni Cedric, higit sa sarili niya kesa kay Harold. Ayaw ko ng ganito pero hindi ko mapigilan. Sinubukan kong kunin ang atensyon niya. Sinubukan kong patunayan ang sarili ko ngunit hindi pa rin sapat. Hindi niya ako makikita sa paraang nakikita ko siya. Hindi niya alam kung gaano ako nasasaktan. Nag-crack ang boses ni Cedric nang tuluyang bumuhos ang frustration sa kanya. Gusto ko lang makita niya ako, napahalagahan ako. Pero parang lahat ng ginagawa ko, lalo lang akong tinutulak papalayo. At ako, hindi ko na kaya, Harold. Pagod na ako. Saglit na walang sinabi si Harold, hinayaan lang siyang umiyak na parang bata. Tinapik nito ang kanyang balikat. Insan, sinusubukan mong ayusin siya. At sinusubukan mong ayusin ang iyong sarili. Pero hindi mo kaya. Kung ayaw niya talaga sa'yo, bilang matinong lalaki, huwag mo nang ipilit. Tumango si Cedric kahit mabigat sa dibdib ang desisyon na yon. Masakit ang katotohanan na yon, pero sa kaibuturan niya, alam niyang tama si Harold. Tapos na ako, Harold. Mahinang sabi ni Cedric. Hindi ko kayang ituloy ito. Magre-resign na ako para madaling makalimot kay Lindsay. Hahanap ako ng iba sa ibang lugar. Baka sa wakas ay makakalimutan ko na kapag ginawa ko yon. Kailangan kong mag-move on. Kailangan kong itigil ang pag-asa na mapapansin niya ako. Sumandal si Harold sa upuan at lumambot ang ekspresyon. Kung yan ang kailangan mo, gawin mo. Minsan kailangan mong bitiwan ang mga taong hindi kayang ibigay sa iyo ang kailangan mo. Kahit gaano mo pa sila pinapahalagahan. Para sa sariling peace of mind mo na rin. Hindi na muling nagsalita si Cedric. Kailangan niya lang ng katahimikan. Puwang para maging klaro ang kanyang isipan at pakawala ng isang pag-ibig na noon pa man ay isang panig lamang. Sinubukan ni Cedric, ngunit ngayon, oras na para magpatuloy na wala si Lindsay. Lasing na lasing si Cedric nang maihatid sa kwarto. Gayunpaman, may ulirat pa naman siya. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero ang lumitaw sa screen. Lindsay? Naniningkit ang mga matang basa ni Cedric. Nang hindi nag-iisip, sinagot agad ni Cedric ang tawag, isang taliwas na kilos para sa lalaking magsasabing mag-move on na. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng alak sa kanyang sistema. Lindsay! Namamaos ang boses niyang sabi. Napatawag ka. Parang nalilito ang boses ni Lindsay pero may bahid ng pag-aalala. Alam kong gabi na pero hindi ko mapigilang hindi tumawag. At bakit ganyan ang boses mo? Lasing ka ba? Bumuntong hininga si Cedric. Ayos lang ako. Pagod na ako, Lindsay. Pagod na sa pagiging sekretarya mo, assistant at pagiging errand boy mo. Tumawa siya ng mapait. Hindi mo man lang ako pinapahalagahan. Hindi mo ako nakikita. Hindi nagsalita ang nasa kabilang linya at halos maisip ni Cedric ang nalilitong ekspresyon ni Lindsay. Nakakunot ang noo ng dalaga habang iniintindi ang mga sinasabi niya. Anong pinagsasasabi mo? Tanong ni Lindsay at mukhang maingat ng boses. Cedric, lasing ka. Walang saysay itong pag-uusap na to. Bukas na lang ako tatawag kapag hulas ka na. Siyempre, lasing ako. Natatawang sabi ni Cedric. Kailangan ko ng isang bagay para mapawi ang sakit dahil pagod na ako. Ikaw, Lindsay, nakakapagod ka naman po. Tila nabitin sa hangin ng mga salita. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Lindsay, ngunit wala siyang pakialam. Pinalakas ng alak ang kanyang loob at parang may binasag sa kalooban niya. Ang lamig mo. Alam mo ba yon? Patuloy ni Cedric at nanginginig ang boses sa frustration. Sa bawat oras, tinatrato mo ako na parang wala lang. Nagsumikap ako ng husto. Nagpapakahirap pero deadma ka lang. Basta ka na lang nagagalit. Pinapalayo ako na parang wala akong damdamin. Parang hindi ako mahalaga. Pero alam ko, Lindsay,
Matagal ko nang alam na hindi ka marunong magpahalaga ng damdamin ng ibang tao. Nagpakawala siya ng isang nanginginig na hininga. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ngunit ang mga salita'y patuloy na bumubuhos. Mahal na kita simula college. Unang kita ko pa lang sa'yo sa room. Kuhang-kuha mo na ako kahit napakasungit mo, Lindsay. Pag-amin ni Cedric. Ilang taon na kitang minamahal at hindi mo alam. Nandito ako. Ginagawa lahat para sa'yo. Iniisip na baka isang araw makikita mo ako. Pero kahit kailan hindi mangyayari yun, di ba? Sabi mo nga, sekretary mo lang ako. Yun lang ang magiging papel ko sa buhay mo. Namayani ang katahimikan sa kabilang linya. Baka putulin ni Lindsay ang tawag, magalit at maguluhan sa kanyang mga sinasabi. Ngunit maya-maya, nagsalita na ang dalaga. Cedric, lasing ka. Pag-usapan natin to kapag nahimasmasan ka na. Marami rin ako napagtanto at gustong sabihin sa'yo. Huminahon ka muna. Marahang sabi ni Lindsay. Ngunit hindi siya nito napigilan. Hindi siya maaaring tumigil ngayon. Tapos na ako. Napahiga si Cedric sa kama. Magre-resign na ako. Tapos na ako maging sekretary mo. Tapos na ako maging taong laging nandyan para sa'yo. Gagawa lahat ng kailangan mo at ginagawang tamang mga bagay kapag nagkakamali ka. Aalis na ako. Kakalimutan kong lahat ng to. Kakalimutan na kita at mag-move on na ako. Bahagyang nanginig ang boses ni Cedric habang sinasabi yon. Pakiramdam niya, isa yon sa pinakamalaking desisyon na kanyang ginawa. Aalis siya sa ikot ng mundo nito, titigil sa pagiging sunod-sunuran dito, at bibitiwan ang damdaming matagal niya nang itinatago. Nagkaroon muli ng mahabang katahimikan, at sa pagkakataong iyon, hindi na hinintay ni Cedric na sumagot si Lindsay. Binaba niya na lang ang tawag. Napapikit si Cedric. Naririnig niya pa rin ang boses ni Lindsay sa kanyang isip. Inamin niya ng lahat, at simula ng sandaling yon, wala nang bawian. Bukas, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa na lang niya'y mahiga roon at magpakalunod sa sariling pagsisisi. Kinabukasan, halos mayanig ang buong bahay sa malakas na sigaw ni Cedric. Pinanood niya ang video na kinuha sa kanya ni Harold at pati ang pagkausap niya kay Lindsay habang lasing, bigla niyang naalala. Tawang-tawa naman si Harold. Ano pinoproblema mo? Ano naman kung inamin mo? Magre-resign ka na naman, di ba? Saka sabi mo, mag-move on ka na. Huwag mong sabihing mahal mo pa rin. Napakagatlabi si Cedric. Ayaw niyang sumagot dahil yun ang totoo. Naglasing lang siya pero nang mahimasmasan, nilunok niya nang sinabi at nakita na naman ang sarili na mahal pa rin si Lindsay. Ayoko mag-resign. Sana hindi sineryoso ni Lindsay ang mga sinabi ko kagabi. Pero feel ko may pag-asa insan. Tumawag siya sa akin kagabi. Parang may gusto siyang sabihin na importante kaso lasing ako. Panira naman. Sana hindi ako naglasing. Paano kung ang sasabihin niya pala, mahal niya na rin ako? Ginulo ni Cedric ang buhok. Malakas siyang hinampas ni Harold ng unan. Baliw ka. Next time, hindi na ako makikipag-inuman sa'yo. Wala kang kwenta. Binato niya naman ito ng sapatos at napairap. Sobrang laki ng problema ni Cedric. Kailangan niyang pumasok ng maaga para mabawi lahat ng mga sinabi niya. Kaso pagdating ni Cedric sa opisina, hindi pumasok si Lindsay. Labis ang kanyang pag-aalala dahil kahit may problema, hindi naman pala absent ang kanyang amo. Kaya namalayan niya na lang ang sarili na nasa harap ng kondo ni Lindsay. Alam niya naman ang passcode, kaya diretso na siyang pumasok nang hindi siya pinagbuksan. At ang pag-aalala ni Cedric, nagkaroon ng sense nang maabutan niya itong may sakit. Cedric? Paos ang boses ni Lindsay. Nandito ako. Alagaan kita. Mahinang sagot ni Cedric at punong-puno ng lambing. Napakurap si Lindsay sa kanya. Hindi mo kailangang manatili dito. Kapag nabili mo ang gamot, umalis ka na agad. Nagkibit balikat si Cedric. Gusto kong magstay dito. Hindi magandang pakiramdam mo. Hindi mo kaya. Bahagyang kumunot ang noo ni Lindsay. Pero naging malupit ako sa'yo. Hindi ko naisip lahat ng nararamdaman mo sa mga nakalipas na taon. Hindi mo kailangang gawin to. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Cedric kahit mabigat ang kalooban niya. Oo, alam ko. Pero gusto kong makasigurado na okay ka. Dahan-dahang umupo si Lindsay at binalot ang sarili ng kumot. Hindi mo kailangang gawin to para sa akin. Ayos lang ako. Mabuti, sagot ni Cedric.
hindi pinapansin ang mga naunang sinabi nito. Natutuwa akong gumaan ang pakiramdam mo. Nagkaroon ng awkward moment kung saan nakatayo doon si Cedric. Naghihintay ng sasabihin pa ng dalaga, pero tumingin lang si Lindsay sa kandungan nito. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahabang tensyon, muling nagsalita ang dalaga. Cedric, namamaos ang boses na tawag nito sa kanya. Napaisip ako at pagkatapos ng lahat ng nangyari at sinabi mo sa akin kagabi, sa tingin ko mas mabuting umalis ka na. Pakiramdam ni Cedric ay lumubog ang kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Sinalubong ni Lindsay ang kanyang mga tingin. Ang resignation mo, simula ngayon effective na. Napakurap si Cedric. Teka, ibig mong sabihin pinapaalis mo talaga ako? Pagkatapos ng lahat? Hindi agad nakasagot si Lindsay. Sa halip, umiwas ito ng tingin. Bumabagsak ang tingin sa gilid. Sa wakas, muli itong nagsalita. Sapat na ang nagawa mo. I'm sure mas gagandang career mo sa ibang work environment. Walang init, walang pahiwatig ng paghihinayang. Isang pakiramdam ng katapusan. Naramdaman ni Cedric ang bigat ng mga sinabi nito sa kanya. Sinubukan niyang huminga sa sakit, ngunit masyado yung malakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Okay, naiintindihan ko. Isang tango lang ang binigay ni Lindsay at saka umiwas muli ng tingin. Ilang saglit pang nakatayo doon si Cedric. Pumunta siya sa pintuan, pero bago pa siya makaalis, may nagpatigil sa kanya. Lindsay! Panimula niya at paus ang boses. Kagabi, nung tinawagan mo ko, nung sinabi ko ang lahat ng bagay na yon, lasing lang ako. Hindi ko sinasadya, kaya wag mo sanang seryosohin. Hindi ko sinasadya na gawing hindi ka komportable sa mga sinabi ko. Hindi niya inasahan na sasagot ito. Nakaupo lang si Lindsay doon at parang hindi talaga siya naririnig. Aalis na ako. Pilit na tinatanggal sa tono ang sakit. Gusto ko lang malaman mo na hindi yun totoo. Wala sa mga yun ang totoo. Binuksan ni Cedric ang pinto at lumabas. Naiwan sa kondo ni Lindsay ang bigat ng kanyang pag-ibig, ang kanyang sakit na paulit-ulit niyang dinala sa mga nagdaang taon. Sobrang bigat pa ng dibdib niya pa uwi. Hindi niya makakalimutan ang huling pag-uusap nila ni Lindsay. Windang na windang pang kanyang utak, pero mas lalo yung mawiwindang sa bumungad sa kanya sa bahay. Rinig na rinig ni Cedric ang mga daing ng kanyang ina na si Maricar at ang mga kalampag sa kusina. Una niya agad naisip na may magnanakaw doon, kaya kinuha niya agad ang baseball bat malapit sa pinto. Pero nang buksan niya ng ilaw, para siyang mawawala ng malay sa nakita. Ang kanyang ina, nakaupo sa lababo at nasa gitna nito ang isang lalaki, nakasubsub pa sa dibdib. Hahampasin niya sanang lalaki, pero mabilis na humarang si Maricar. Anak, wag mo siyang hahampasin, bulalas ng kanyang ina. Subalit galit na galit pa rin si Cedric. Walang hiya ka! Anong ginagawa mo sa mama ko? Ipapahuli kita sa pulis! Bastos ka! Teka! Niyakap na siya ni Maricar. Anak, sabing tama na. Huminahon ka. Tatay mo yan. Kumunot ang noo ni Cedric at nabitiwan niyang baseball bat nang makita kung sino ang lalaki ng mama niya. Chairman? Tumikhim ang may-ari ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ay anak, ako ito, ang papa mo. Tiningnan ni Cedric ang ina niyang mukhang guilty. Guilty dahil hindi nito sinabing nasa malapit lang pala ang kanyang ama. At guilty na rin dahil naabutan niyang naglalampungan. Matagal niya nang kilala si Chairman Robert. Paanong hindi niya makikilala kung big boss ito ng kumpanya? Kilala rin ito sa pagkakaroon ng maraming asawa at puro panganay pang mga anak. Pero ang hindi niya inasahan, mukhang isa rin siya sa mga panganay na anak. Pakipaliwanag nga po sa akin, Mama. Ano to? Akala ko matagal nang wala ang papa ko. Hindi talaga makapaniwala si Cedric. Nahihiya naman ang kanyang ina. Sorry anak, galit na galit lang naman kasi ako sa papa mo, kaya ayoko siyang kilalanin mo. Nangako kasi siya na ako ang magiging huling babae sa buhay niya. Kaso nagkaroon pa ng isa. Nilayasan ko. Iniwan ko kaya kahit sa'yo, hindi ko na pinakilala. Pero simula bata ka pa, pinapasundan niya pala tayo. Updated pa rin siya sa buhay natin anak.
Single ang kanyang ina at alam niyang divorce na rin si Chairman Robert sa huling asawa nito. Pero hindi niya pa rin matanggap ang naabutan kanina. Pakiramdam niya na iskandalo ang kanyang utak kahit mga magulang niya naman ang mga ito. Yung kanina, huwag niyong sabihing nagkabalikan na kayo. Tanong ni Cedric. Tumikhim naman ang kanyang ama at nanginginig ang mga labi habang nakangiti. Oo anak, nagkabalikan na kami ng mama mo. Baka kasalin ko na siya at huwag kang mag-alala. Siya nang huli. Hindi na ako magmamahal ng iba. Ang mama mo na lang. At kung pahihintulutan mo, gusto kong bumawi sa inyo ng mama mo anak. Simula ng araw na yon, napakaraming nagbago sa buhay ni Cedric. Nawalan siya ng trabaho pero mas malaki ang pumalit. Ini-appoint agad siya ng kanyang ama bilang vice president ng kumpanya dahil yon ang bakanting posisyon. Kaya sa board meeting, talagang nakikita pa rin sila ni Lindsay. Gayunpaman, hindi sila nagpapansinan. Sabi niya nga, susukuan niya na si Lindsay. Nagkasakitan na lang sila, kaya titigil na siya sa kahibangan. Kaso, nang lumapit sa kanyang dalaga at tila nagmamakaawa, parang mayayanig naman ang mundo niya. Pwede ba kitang makausap? Namumungay ang mga mata na tanong ni Lindsay. Kunwaring malamig ang pakikitungo niya. Miss Miranda, wala akong panahon sa kung anumang walang kwentang sasabihin mo. Tinalikuran niya si Lindsay, pero natigilan siya sa sunod nitong sinabi. Cedric, I love you. Mahinang saad nito. Nanginig ang mga binti niya at pasimpleng napahawak sa pader. Hinihiling niya na nandoon ang pinsan niya para sampalin siya ng malakas. Baka kasi panaginip lang yon at magpagising lang si Cedric. Nagpatuloy si Lindsay. Sorry kung ngayon ko lang napagtanto, pero nang mawala ka, ang hirap-hirap na. Nasanay na ako sa'yo at alam ko, sigurado na ako, mahal na mahal talaga kita. Naglakas loob siyang humarap dito. Hindi ba parang huli na yan, Miss Miranda? Nakamove on na ako. Bumaha ang sakit sa mga mata ni Lindsay at parang maghihingalo na si Cedric. Pero mahal kita at sorry kung ngayon lang. Please, alam kong may natitira pang pagmamahal sa puso mo. Kahit ano gagawin ko, patutunayan kong mahal kita. Gusto kong makabawi sa'yo para sa lahat ng pagkukulang at kasalanan ko. Sorry kung naging malupit ako sa'yo. Marami akong naging problema sa buhay ko. Hindi ako buo, kaya naiibunton ko sa ibang tao. Alam kong hindi enough reason yon, kaya sana hayaan mo akong makabawi. Mahal na mahal talaga kita, Cedric. Napalunok si Cedric. Hindi lang natitirang pagmamahal ang mayroon sa kanya. Buong puso niya na kay Lindsay pa rin. Pero hindi niya agad aaminin yon. Ilang taon siyang binaliwala. Ilang taon siyang nagmahal nang hindi tinutugon pabalik. Kaso nanghihina agad si Cedric. Kaunting nginig pa lang ng boses ni Lindsay. Kaya pilit niyang pinipigilan ng sarili. Kailangan niyang mag-isip ng maayos. Ayaw niyang ma-take advantage ang pagmamahal niya. Kailangan, sigurado na siya. Gusto mong bumawi? Gusto mong ipakitang mahal mo ako? Mariin niyang tanong sa dalaga. Tumango na parang maamong tupa si Lindsay. Oo, Cedric. Gusto kong ipakita lahat sa'yo. Hindi na ako magpipigil. Parang may fireworks sa dibdib ni Cedric kahit seryoso ang mukhang ipinapakita niya. Sige, maging secretary/assistant kita sa loob ng 3 buwan. Napasinghap si Lindsay. Halatang natapakan ng pagiging boss. Gumaganti ka ba? Humakbang siya palapit. Paano kung sabihin kong oo? Nilabanan ni Lindsay ang titig niya. Sige, kung ganon, humanda ka kasi lalambot lang ulit yung puso mo sa akin. Seryoso niyang tiningnan ng dalaga pero napupuno ng kagalakan ng kanyang puso. Hindi na kailangan dahil sobrang lambot na ng puso ni Cedric para kay Lindsay. Hinsan, hindi pa rin ako makapaniwala. Mahal ako ni Lindsay. Sana pala ni-record ko. Grabe, ako? Mahal ni Lindsay? Ang pogi ko talaga. Nakangiting sabi ni Cedric habang inuugoy ang sariling upuan. Napangiwi naman si Harold. Pinapunta mo lang ba ako dito para panoorin kang kiligin ng paulit-ulit? Pang 54 times mo nang sinabing mahal ka ni Lindsay. Nakakarindi ka na. Duda ako na magagawa mo yung pagpapahirap mo sa kanya. Tumawa lang si Cedric. Papahirapan ko siya. Ang sarap sa mata. Ano kayong mga gagawin ko? Gusto ko yung may inis talaga siya.
Dapat tanggal angas niya sa akin. Salita siya ng salita ng mga plano niya. Hindi niya namalayang nilayasan na siya ni Harold. Subalit walang pakialam si Cedric. Masaya siya at walang makakapagpainis sa kanya kahit na ano. Nagsimula na nga ang pagiging sekretary ni Lindsay sa kanya. Gusto niyang maging palaging seryoso. Kaso isang ngiti lang ni Lindsay, tunaw na agad siya. Hindi na siya makapag-concentrate buong araw. Kailangan pa ba ganito? Bakit kailangan kong magpalit ng style sa pananamit? Okay naman yung dati Tanong ni Cedric habang pinapamili siya ng damit. Napatingin sa kanya si Lindsay at itinapat ang mga Amerikana sa kanya. Sa akin bili ng papa mo ang about sa pagpapabago ng style mo. Kailangan mo nang makasabay sa saka mas presentable at mas kaaya-aya kang tingnan, mas siseryosohin ka ng ibang businessman. Pero huwag kang mag-alala, kahit ano namang suot mo, gwapo ka pa rin sa paningin ko. Sige na, sukatin mo ng mga yan. Umalis na sa harap niya si Lindsay. Naiwan si Cedric na nakaawang lang ang bibig. Parang kaunti na lang, hihimlay na talaga siya sa sobrang kilig sa mga simpleng banat ni Lindsay. Pero nang siya naman ang magsukat ng mga damit, si Lindsay naman ang napanganga sa kanya. Lihim na lang siyang napapangiti. Hulog na talaga siya sa dalaga. Kahit maliliit na detalye tungkol kay Lindsay, madali niyang napapansin. Gwapo talaga. Pwede na. Nakangiting sabi ng dalaga. Mayabang naman siyang tumayo at medyo inayos ang coat. I'm ready for the auction party. Ilabas na ang Lamborghini. Napabuntong hininga si Lindsay. It's Lamborghini, sir. Lamborghini. Napairap si Lindsay. Ewan ko sa'yo. Pasalamat ka. Mahal kita. Natatawa naman si Cedric na naunang maglakad palabas. Kapag naiinis niya si Lindsay at nawawala ang poise nito ng dahil sa kanya, tuwang-tuwa talaga siya. Kung ano-anong pagpapahirap ang ginawa niya kay Lindsay. Ginagawa niyang umbrella sa golf club. Pinagpapatimpla ng kape. Madalas na pinag-o-overtime, pinapapindot ng button sa elevator kahit abot niya naman. Lahat ng pinagagawa sa kanya noon, pinaranas niya sa dalaga. Pagsigaw lang ang hindi niya magawa dahil masyado niyang mahal si Lindsay para gawin yon. Lindsay, ipasa mo sa mga email ko tong file ng about sa Alabang Project. Natigilan si Cedric nang makita niyang natutulog si Lindsay habang nakaupo. Gumagalaw ang ulo nito, parang mahuhulog na hindi. Kaya nang malapit ng bumagsak, sinangga niya agad ang braso sa lamesa. Kahit alangan ng posisyon, maingat niyang inayos ang braso para mas maging komportable si Lindsay. Kahit nahihirapan, napangiti si Cedric. Maamo lang ang mukha ng dalaga kapag tulog. Kahit nangangalay na siya, masaya pa rin siyang titigan ang pagtulog ni Lindsay. Alam mo, kung hahalik ka, halik na. Kanina pa ako naghihintay. Biglang sabi ng gising pala na si Lindsay. Nanlaki naman agad ang kanyang mga mata. Kaso, nang nilapit na ni Lindsay ang mga labi sa kanya, wala na. Talagang bumigay na si Cedric. Nang tumigil silang dalawa, napangiti sila pareho. Magpakasal na tayo. Bulong ni Cedric dito. Ayaw mo na akong pahirapan? Subok pa ni Lindsay. Napapikit si Cedric. Ako lang ang nahihirapan. Humalakak si Lindsay at hinaplos ang mukha niya. Nang ginawa mo akong sekretary mo, mas na-realize ko ang mga ginagawa ko sa'yo noon. I'm sorry. Na-realize ko rin na sobrang harsh ko pala talaga sa mga empleyado. Okay maging mahigpit pero hindi okay kapag nabababa ko na ang pagkatao nila. Gusto kong mag-sorry sa kanila. Napangiti si Cedric. Manlibre ka ng buffet table tapos sincere kang humingi ng sorry. Sasamahan kita, mahal. Mahal? Nakangiting tanong ng dalaga. Pangarap kong itawag sa'yo yun. Namamaos na sabi ni Cedric. Mahal kita. Kaya mahal. Ako na ang magiging pamilya mo. Magiging pamilya natin ng isa't isa. Hindi ko maipapangakong hindi kita mabibigyan ng lungkot. Pero sisiguraduhin ko na mas lamang ang saya at pagmamahal na may bibigay ko sa'yo, Lindsay. Namuo ang mga luha nito. Salamat, Cedric. Mahal na mahal din kita. Hindi nagtagal, kinasal na nga sila. Biniyayaan sila ng 3 anak at sinikap na maging mga mabubuting magulang. Alam ni Cedric na hindi maganda ang naging kabataan ni Lindsay, kaya binigyan niya ito ng magagandang alaala. May mga pagkakataong nagmamaldita ang kanyang asawa, lalo na kapag buntis. Pero noon hanggang ngayon, palagi pa rin na si Cedric ang mahaba ang pasensya at maunawain. At para kay Cedric,
Perfect match lang sila na itinadhana ng langit. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin nakikita ang halaga ng mga tao o bagay na mayroon tayo hanggang hindi ito nagiging bahagi ng ating mga alaala. Kaya sana habang nandyan pa, bawat sandali at pagkakataon, sulitin natin para wala tayong maging pagsisisi. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.